Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Eksaktong 5 minuto ay naroon na si Drake. Anong nangyari? Agad nitong tanong nang mapuna ang plastic bag sa kamay niya. Oh, you went shopping and got lost in the process. Salami, napapahiya siya pero sinikap niya balewalain iyon. She laughed. I should have brought the map and brochures. He frowned at her. Is this your first time in Hong Kong? Yes, she chuckled. And this is some experience I could tell to my friends. Hindi na kumibo si Drake. Hinawakan siya nito sa siko at nakisabay na sila sa hugos ng mga tao. Sa isang pagliko ay pumasok silang muli sa isang mas maliit na Chinese restaurant na mangilan-ngilan lang ang customers. 6:00 na. Nandito na rin lang tayo, ay mabuti pa maghapunan na lang tayo ng maaga. Halos wala kang kinain kaninang tanghalian. Zaza realized she was really hungry. She decided on noodles and dim sum. Gusto kong sabihin sa iyong makakain mo iyan sa Maynila. Wika nito, amusement in his eyes. Pero sige, total ay mahigit na masarap ang authentic Chinese noodles kahit sa ganitong di maliliit na kainan. Nakapangalahati na sila sa pagkain na magsalita si Drake. Ano mga binili mo? Sinulya pa nito ang plastic bag sa tabi niya. She shrugged her shoulders. Chinese robe, pasalubong para kina Camille, Joanne at Samantha. Huwag mong sabihing mabibili ko sila sa atin sa Divisoria. He chuckled, then a soft gleam crossed his eyes. That's thoughtful of you. At isiping muntikang ka ng maligaw dahil sa pasalubong mo na iyan sa kanila. Napangiti siya roon. Subumbo muna siya ng dim sum bago sumagot. That was really very stupid of me. Lahat ng tanungin ko ay hindi ko naiintindihan. Don't blame yourself, he said gently. Normal iyon para sa mga first-timers. Besides, sa ganitong araw ay wala kang makikitang Pilipino sa lugar na ito. Huminto siya sa pagkain at nilinga ang plastic bag. Mula roon ay kinuha niya ang munting kahon. May binili rin nga pala ako para sa iyo. Nahihiyang inilapag niya ang box sa malapit dito. Why, that's really sweet, Zaza. Dinampot nitong munting kahon at sinulyapan siya bago nito buksan iyon. Oh wow, nagustuhan mo? This is beautiful. Thank you, sweetheart, he said. Alam mo ba kung bakit hindi ako bumibili ng magandang keychain? Hindi nito hinintay na sumagot siya agad na dinugtangan ng sinabi habang nasisiyahang sinusuri iyon. Lagi na nahihingi sa akin. Well, this time, may dahilan akong huwag ibigay sa kanila ang keychain ko. Regalo ito ng babaeng pinakasalan ko. Nagyuko ng ulo si Zaza upang hindi nito makita ang disappointment sa mukha niya. Ang regalo ay galing sa babaeng pinakasalan nito, hindi ng asawa nito. Sa mismong sandaling iyon ay inilipat ni Drake ang susi ng kotse niya sa bagong keychain. Ang lumang keychain nito ay inilapag nito ng basta na lang sa mesa at patapon na. Pagkatapos ay ito naman ang dumukot sa bulsa at inilabas ang isang kaheta na sa ibabaw ay may nakatatak na Overview Jewelers, Hong Kong. Sa loob niyon ay 2 pares ng singsing, cast and platinum. Inabot ni Drake ang kamay niya at isinuot iyon sa palasingsingan niya. Maang na tinitigan ni Zaza ang singsing, a supposedly eternity ring intended to symbolize everlasting love. But the diamonds only filled half the circumference of the ring. Kahit ang singsing na binili nito'y ni hindi nakuhang ibadya ang totoong kahulugan ng wedding ring kahit sa pakunwaring paraan. Pero gusto na niyang masiyahan dahil kahit paano may simbolo na nagpakasal siya rito. And she even thought he had forgotten about it. Thank you, Drake, pabulong niyang sabi habang isinuot naman itong sariling singsing. Kailangan natin ng mga ito, Zaza. As props, he said. Natilihan siya. Ang bahagyang kasiyahang nadama niya ay naaalala nito ang wedding ring nila ay tuluyang naglaho. Upang hindi gaanong mapunan ni Drake ang sama ng loob niya,
ay itinuon niya ang atensyon sa pagkain niya. Ilang subo pa itinulak na niya palayo ang mangkok niya ng noodles. Hong Kong is at its best during the night. I'll show you around. Oh, thank you. Will you take me to the night market? Bahagi nagbalik ang sigla sa tinig niya. He chuckled. How typical. Kumunot ang noon niya. Typical what? Filipino tourist. Napangiti siya at nang mag-angat siya ng paningin dito ay nakatitig ito sa kanya. Pagkaway tumaas ang kamay nito at hinawakan ng baba niya at itinaas. You know what, Zaza? Wika nito. Humaplos sa mukha niya ang hininga nito na biglang may kakaibang init siya naramdamang naglanda sa tiyan niya pababa. Ours was a hasty marriage of convenience, but that does not an excuse for the groom not to kiss his bride. And to her amazement, Drake pressed his mouth to hers and her eyes widened as tingles lanced down her body. She felt 15 again, maliban sa totoong nararamdaman niya ang epekto ng halik nito. His mouth was soft, yet firm, fitting her lips like it was designed specifically for her. Her lips parted slightly and his tongue flicked playfully across her teeth and into her mouth, boldly caressing her tongue and causing the most titillating sensation down to the middle of her thighs. Kasabay ng damdaming iyon ay ang realisasyong kung nasaan sila. Mabilis siyang kumawala at sumandal sa sandalan. Then she turned around her guiltily. Subalit nasa isang sulok na mesa sila, bukod pa sa wala namang gaanong tao sa restaurant. Kung may nakapong naman sa ginawa nila'y hindi nalang pinansin ng mga ito. Oh well, Europeans were most permissive. Hindi kasama sa usapan natin yan, she said breathlessly. Frankly, Zaza, you're so kissable that you made me forget where we are, he said in a gruff tone. Pinamulahan siya ng muka, and she couldn't even think of a reply if her life depended on it. Nagising siya sa tunog ng telepono sa tabi ng kama. It was Drake. Ayon dito, ay nasa coffee shop na ito sa ibaba. It was 9:30. Tinanghali siya ng gising. Pasado 11:00 na makabalik sila sa hotel. Lahat ng maaring puntahan sa limitadong oras ay pinuntahan nila. Sa tram sila sumakay sa pamamasyal nila at pinili nito ang top deck sa pag-iikot sa buong syudad. She had never been happier, not because she had seen Hong Kong for the first time, but because she was with Drake. Ang braso nito, kung wala sa mga balikat niya, ay nasa baywang niya. Hindi na naulit ang halik, subalit hindi niya miminsan na punan nakatitig ito sa kanya. Sa mga labi niya, his expression unreadable, at ang halik na iyon sa restaurant ay dahilan ng pagkapuyat na. Kung paanong ilang gabi rin siyang hindi pinatulog ng halik nito 10 taon na nakalipas. Tumayo siya at tinungo ang banyo. Pagkatapos niya maligo at magbihis, ay bumaba na siya patungo sa coffee shop. Agad niya natanaw sa Liam na kinawayan siya. Nasa sulok na mesa ito. Tumayo ito na nasa malapit na siya. Hinila ang silya sa harap nito at naupo siya. Lumapit ang waiter at ibinigay ni Zaza ang order niya. Kailangan nating bumalik na sa Maynila ngayon bago mananghali, Zaza. Wika nito nang wala anumang pakasakalye. Babalik na tayo? She couldn't hide the disappointment in her voice. I'm sorry, Zaza. Tinawagan ako ng abogado ng stepfather ko dahil may problema sa Lourdes Films. Ginugulo na ex-wife ni Tito Roldan ang mga empleyado. Nagpatawag ng board meeting si Mrs. Minerva Ilagan, ang vice president. That would be 3 days from now. That would also be an appropriate time for my appointment as president and CEO of Lourdes Films. She nodded absent-mindedly. I guess I have to pack now. Sa ibang pagkakataon, ay bumalik tayo rito. Wika nito sa seryosong tinig habang nakatitig sa kanya. Wala tayong gagawin kundi mamasyal at pupunta tayo sa mainland China. She felt the surge of excitement, pero kung gaano kabilis niya naramdaman iyon, ay ganoon din kabilis naglaho. She sighed. Mag-asawa lamang sila sa loob ng 4 o 6 na buwan at pagkatapos niyon ay maghihiwalay na. Kung sakali mang babalik siya rito, iyon ay para asikasuhin ang annulment nila. Magpahinga ka, bili ni Drake nung mula sa Naiya Airport ay inhatid siya nito sa townhouse niya. Susunduin kita mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Dalhin mo ang mga kinakailangan mong gamit. Saan tayo pupunta? Zaza, he said patiently. Kasal tayo, remember? Natural na sa bahay ko tayo tutuloy. Napalingon siya sa loob ng compound. Paano ang bahay ko?
Zaza sweetheart, hindi naman habang buhay mong iiwanan ng bahay mo. Look it, paminsan-minsan ay dalawin mo. Hanggang sa itaas nito ang salamin na kotse at umalis na muli ang nanatili siya nakatayo roon ng ilang sandali. Hindi naman habang buhay mong iiwan ng bahay mo. Meaning, they wouldn't stay married for life. Sa simula pa lang ay hindi niya pinaniwala ang sariling hindi siya masasaktan sa pagtatapos ng pagsasama nila ni Drake. So she had to take the consequences of her actions. Zaza, we are here. Pukaw ni Drake dito. Subalit hindi nito tumitinag sa pagkakahilig sa sandalan. Mahimbing na natulog ito sa 2 oras na biyaheng patungong Tagaytay. 6:30 nang sunduin niya ito. Kumain muna sila sa isang restaurant bago bumiyahe patungong Tagaytay. Tahimik ito sa buong biyahe hanggang sa mapunan niya nakatulog na ito. She must really be tired. Nalaman niyang pumasok pa ito sa opisina at nakipagkita pa sa isang kliyente. Tinanggal niya sa pagkakakabit ang seatbelt at muli itong ginising. Bahagya itong umungol nang marahan niya itong tapikin sa pisngi. Zaza, gising. Narito na tayo. Ang mga kamay niya nakalapat sa pisngi nito upang muli itong tapikin ay natigilan. Then softly, he caressed her face. Without another word, he leaned forward and gently kissed her lips. She sighed and parted her lips. Drake sucked in his breath. Tila binibigyan daan nito ang mga halik niya. And he thrust his tongue, tasting her sweetness. Then searing heat erased from his mouth straight to his groin. Kung paanong iyon din ang naramdaman niya na hagkan siya nito 10 taon na nakalipas. But that was different. She was very young then. Hindi niya ito gustong saktan dahil nakikita na niya na nahuhulog ang loob nito sa kanya. Sa restaurant sa Hong Kong ay nagpatangay siya sa pagnanais na hagkan ito at hindi niya mapaniwalaan ang matinding pagnanasang ibinangaw ni Zaza sa kanya. Tila kamandag na mabilis na dumadaloy sa kaliit-liitang himaymay ng ugat niya. The next few hours had been pure hell. Kung hindi dahil gabi na ay tiyak na mapapahiya siya sa reaksyon ng katawan niya. For hours, he was so aroused that he ached. Inaakbayan niya ito. Hinahapit habang namamasyal sila at sa buong panahong iyon ay walang laman ng isip niya kundi kung ano nangyayari kung magtatalik sila. She was his legal wife anyway. Their marriage was a sham. And damn it, he had no business kissing her, but he could not stop himself. The taste of her was intoxicating. Zaza moaned, then gasped of air. Itinulak siya ng marahil ay maramdaman nitong siya ang sanhi kung bakit hindi ito makahinga. "What are you doing?" she said in a husky voice, her eyes wide. His smile was strained as he looked into her flushed face. "Ginigising kita. I thought kissing is the best way. It worked. Maari mo naman akong tapikin yugyugin. Madali naman akong magising." Her hands were trembling as she fumbled for her seatbelt and unfastened it. "Kanina pa kita ginigising." Her eyes flew to him. "Kanina? How long?" He shrugged. 2, 3 minutes. "Anong ginawa mo sa loob ng mga sandaling iyon? Tinititigan mo lang ako?" Pagkapahiya at iritasyon ang magkasamang gumuhit sa tinig nito. "I kissed you." Mula sa ilaw sa loob ng sasakyan ay nakita niya ang pamumula nito. "Sa loob ng 3 minuto?" she exclaimed in disbelief. "Wala kang karapatang gawin yun." He raised a brow. "You are my wife, Zaza." "I am not." "Oh yes, you are, sweetheart. The marriage certificate that you signed yesterday in Hong Kong is very much legal. Ours is a marriage of convenience, Drake. Higit kanino man ay alam mo na iyan. At sa iyo mismo nang galing na hindi mo kailangan ng asawa, kundi ng babaeng pakakasalan. There's the difference." Inulit nito ang sinabi niya mismo. "I am the woman you married, but not your wife." A grin broke his face. "Did I say that? My mind must be muddled in desperation. I married you, so that makes you my wife. This is insane. I hate this and I hate you." Tears stung into her eyes. Ginagap nito ang seradura ng kotse. Binuksan iyon at lumabas. Mabilis sa sumunod si Drake. Umikot sa bahagi niya. "Zaza, are you crying?" "I'm sorry," she finally said as she looked around her. "Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin." Nanginginig ang tinig nito sa pagitan ng paghikbi o pagtawa. "Hindi ko alam kung bakit. Just ignore me." "Are you having regrets?" "Yes, no." She raised her hands in the air in frustration. "It's just,
She cleared her throat. A wedding day should be joyous. She finished softly. Nagpakasal tayo kahapon na tila tayo nagpipirmahan ng isang business deal. Pero iyon naman talaga iyon, diba? Her voice broke. Nasa akin ang checking patunay ng usapang ito. She sniffed and he sighed. I'm sorry. I'm being selfish. I shouldn't have taken advantage by kissing you. But you are so irresistible and I can't help myself. No, you're not. Selfish, I mean. And it isn't about the kiss, really. Nasa akin ang problema. I am a dreamer. Kahit sa masamang panaginip, ay hindi ko inaasahang magpapakasal ako sa ganitong paraan. Not exactly the kind of wedding I want to tell my grandkids about. Oh, forget it, Drake. I'm being ridiculous. She tried to laugh, then she turned around her. Sa kauna-unahang pagkakataon, inapunan nito na sa labas sila ng malaking gate at sa loob ng gate na iyon ay isang 2 palapag na bahay. Ito na ba ang bahay niyo? Tumango siya. Lumakad si Zaza patungo sa gilid ng pader kung saan nagtatayugan ang mga damo. Dahil madilim ay hindi matanaw ang Taal Lake, gayunman nagkikislapan ng mga ilaw sa ibaba mula sa mga bahay na nasa paligid. Naghahalokip-kip ito upang protektahan ang sarili mula sa lamig ng hangin. Tagaytay is one of my favorite places in the world, she said. Gusto ko ang klima, and I like how the flowers bloom here. Mula sa kadiliman ng lake ay tumingala ito sa mabuting kalangitan. Mga bituing hindi na nila natatanaw kung nasa Maynila sila. Humakbang siya palapit dito. Niyakap niya ito mula sa likod. He felt her stiffen. It's cold, sweetheart. Kailangan mo ng init na nagmumula sa mga yakap ko. Marahas ang buntong hiningang pinakawalan nito. Gayon may nagpaubaya. My stepfather built this house as a gift to my mother when he married her 15 years ago. He enjoyed her in his arms. Tila ba talagang iyon ang dapat akalagyan ni Zaza? May ilang sandaling katahimikan ang namagitan nang muli ito magsalita. What do you have against marriage, Drake? Nothing. I married you, didn't I? He wanted to bury his nose in her hair, kiss her nape and touch her breasts that were inches away from his hands. But he was afraid these moments to vanish. It was odd that he felt this way. That's different. Hindi mo gagawin iyon kung hindi dahil sa mama mo. And you're 31. You should have married a long time ago. May anak ka na dapat ngayon. Ikaw may ganoon din, sweetheart. Nilanghap niyang buhok nito. It smelled of shampoo. She sighed. Marahil ay may hinihintay ako. What are you waiting for, Zaza? Inalis nito ang kamay niya sa baywang nito at kumawala. At namangha siya sa naramdamang kahungkagan. Pinigil niya ang sariling kabigin itong muli. I said, I am a dreamer, Drake. I am waiting for love. At hindi pa dumarating iyon? He probed. Hindi ka nagkakaroon ng relasyon kahit minsan sa nakalipas sa 10 taon? Humakbang ito patungo sa gate. Nakakahiyamang aminin ay hindi pa. Hindi niya alam kung bakit ikinatuwa niyang sagot nito. He walked towards her and pressed the buzzer. Ilang sandali pa'y binuksan ng hardinero, boy, driver ang gate. Initsa niya rito ang susi upang ipasok nito ang kotse at pagkatapos ay iginiya na si Zaza patungo sa bahay. Si Drake nga ba ang pag-ibig na hinihintay ni Zaza, mga kafelisidad? Pero malas naman, wala yatang katugon. Kaya naman, abangan!